Senate Committee on Energy, Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po, sa Ka Jerry. Katunying, Ka Jerry, magandang umaga. Opo, kayo yung isa sa mga unang tumayo dun sa pag-aalis ng system loss. Palagay ko matagal lang nairereklamo sa inyo to, hindi pa kayo senador. Moving forward, ano pong gagawin ng Committee on Energy at gaano kabilis po ninyo ito ipapasa? Mabilis ito dahil galing na mismo sa Pangulo, Katunying, Ka Jerry, na ayaw niya ng systems loss dahil parang ang kawawa rito, ang nagbabayad, tayong taong bayan, ang consumer, na hindi naman natin napapakinabangan. Mm-hmm. Tamang-tama, sa Thursday, meron akong hearing sa Committee on Energy ang tungkol sa pagre-review ng IPIRA law. So, bigyan namin ng priority. Sakto pala, no? Wala bang pending proposed bill na related po sa sinabi ng Pangulo? Yun mismong sinabi ng Pangulo ang tema? Wala actually. Ang nakalagay lang review the IPIRA law. Maraming butas yung batas na yan eh. Parang isa na nga dyan yung systems loss na yan na kung bakit pinayagan nila at bakit walang habas na pagtaas ng mga power generators at distributors. Wala man lang clause o note doon na pwedeng pigilan ng Energy Regulatory Commission. Unfortunately, wala nga. So, yung binabago natin. Itong ERC, meron tayong panukalang batas na bigyan ng mas maraming kapangyarihan pa ang ERC. So, through legislation din itong pagtatanggal ng system loss, Senator Erwin? Tama, kasi nakapaloob yan doon sa IPIRA law eh. Parang walang iniwan din dyan, parang parehong-pareho doon sa all the regulation law na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno yung pagtataas, walang habas na pagtaas ng produkto ng petrolyo at hindi nila kailangan sabihin kung bakit ganun kataas yung amount ng itataas nila. Parang the same yung IPIRA at saka yung all the regulation law. Yung pong systems loss kasi, parang tatanggapin na lang nating pikit mata no, tayo mga consumers. Meron ba kayong kahit paano may briefing na ba? Ano ba tong systems loss? Paano kino-compute? Paano kino-compute? Saan ba galing to? Ang alam lang na dinidiscuss namin ni Kumbachero, yung mga nagja-jumper siguro o mga nagnanakaw ng kuryente na malalaki, baka diyan ikinakarga. Ano bang ang understanding niyo diyan sa systems loss? Ang systems loss, it's power na galing sa generator papunta sa distributor. And then yung distributor going doon sa mga bahay-bahay natin. So, kagaya ni Meralco. Pagkatapos, yung power na yon biglang nawawala para nag-evaporate. Maraming dahilan eh. Tama ka, yung nagja-jumper, nakakalibre sila. Or minsan talagang may power outage, mayroong nasira na linya, tapos tuloy-tuloy yung kuryente. Pero tayo nagbabayad. Ang magandang example dyan, Katunying, Ka Jerry, parang isang tindahan. Pag na-shoplift ka, nag-shoplift sa tindahan, charge mo ba sa susunod na customer? Taasan mo yung presyo. O sa restaurant, dahil may mga nasayang, i-charge mo ba sa ibang mga customer dahil nasayang? Dapat hindi. So tama ang Pangulo, alisin na yan dahil kawawa yung taong bayan. Kaya nga nung banggitin ng Pangulo nakita namin, napatayo kayong lahat doon. Pati kami napatayo kaya nga, naumpog nga lang ako, nasa sasakyan pala ako noon kaya nga ang hinihintay kaagad ngayon, kailan yan? Sa tingin mo, Senator Erwin, kailan ang pinakamabilis na mararamdaman o masisimulan ng makita nating wala na sa bill ang system loss? Idadaan yan sa ilang hearing, Ka Jerry, Katunying, at pagkatapos i-sponsor natin sa floor yan. Hopefully, ang pinakamaaga na kita natin towards early next year siguro dahil dadaan pa yung mga first reading, second reading, third reading. Pero may isang mabilis niyan pag gusto. Pwede siyang maglagay ng EO, executive order. EO na lang. Pwede yung EO? Kung pwedeng i-supersede niya yung batas, pero mukhang hindi yata dahil nakapaloob yan sa batas sa IPIRA law. So, hindi basta-basta. Baka sakali. Kung pwede, paano ba? Baka pwede, Parang interim, yung in the interim, habang wala pang legislation na konkreto, ay baka pwedeng makialam na through administrative action ang Pangulo. Teka, di ba tayo nasa ilalim pa rin ng energy emergency, national energy emergency?
Baka pwede yan. Hindi pa naman binabawi yun. Oo. Tama naman kayo, hindi pa binabawi yun ng Pangulo. So, ongoing yung national emergency. So sa Thursday po, may hearing kagad ang Committee on Energy. Nako may energy pa ba nun? May impeachment. Baka wala. Pag Thursday kasi katunying, Jerry, walang impeachment Thursday, Friday. So, doon namin gagawin yung mga hearings namin Thursdays and Fridays. Opo. Okay, baka kasi pwedeng isama nyo na rin kung may a-attend po ng mga taga-electric cooperative o Meron po. Meron kasi ang nangyari dyan katunying. Jerry, last week, nakulang kami ng oras sa mga nagsalita lang, puro mga nasa government agencies. Sa Thursday, halos lahat sila, Meralco, yung Aboitiz, lahat, mga electric cooperatives, sila naman ang maggagawa ng presentation. So, nilalatag na ho natin doon. I'm sure, narinig naman nila, mukhang hindi natutuwa talaga ang Pangulo sa Systems Loss Net natin, pati yung mga kababayan natin. So, the only way is alisin po yan. Opo. Ay, teka muna. Ang systems loss ba sa distribution lang o mula sa generation papuntang transmission? Wala din daw sa generation, galing sa Anak ng bakang dalaga. Lahat pala sila merong systems loss. Paano ang hatian nun? Paano hatian ang kita sa system loss? Buhay to. Hindi ko na alam kung may hatian pa dyan, pero wala po. Biglang naglaho lang, parang nag-evaporate na power. Oo nga Actually, kaya ako gustong itanong yung mga electric cooperative. Ewan ko lang kung narinig nyo na yung ganitong mga kwento na may mga local officials na barako sa kanilang lugar. Local officials, congressman, na katakot-takot ang konsumo ng kuryente sa kanilang mga mansion at iba pa, nililibre ng electric cooperative. Tapos dahil, nakapasok sa systems loss? Tapos dahil hinaharas ng mga ito, yung mga opisyal ng electric cooperative na karamihan sila din ang nagpa-appoint o backer. Pakitingnan nyo nga rin po yun at mukhang nasasama din sa systems loss yun Ang balita ko dyan, Katuning, tama ka, may mga narinig na ako na ganyan. Pero yung iba yung sinasabi mo libre, kasi sila yung may-ari. Sila may-ari ng electric cooperative. Kaya kontra din sila doon sa mga pansin mo, maingay sila tungkol doon sa mga nuclear power plant na yan. Ayaw nila. Hindi. Pero yung aking binabanggit, munti ko nang mabanggit tuloy yung pangalan ng congressman saka yung mayor kasi wala naman akong ayaw magsalita at nanginginig pa sa takot pag nagkukwento sa akin dahil mabagsik yung congressman na senator Mabagsak. Baka lang pwedeng ma-discuss publicly, especially sa committee hearing, yung ganyang ginagawa na ilang mga tulisan na nasa local level. Pwede yan, Katunyeng, sa privilege speech. Kung ma-text mo lang sa akin yung pangalan para kung pareho yung narinig natin, kasi narinig ko na rin yan, kung pareho, kukumpara ko, sasama ko sa privilege speech yan. Ay, sige po, sige.